Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ayop ka talaga, Carlo. Wala ka talagang pinagkakatandaan. Kailan mo ba titigilan pagiging perwisyo? Pagod na ako Palagi na lang. Tay, dumating na po pala kayo. Kumusta? At talagang may gana ka pa magtanong at pangumusta. Ikaw siningil na naman ako ni Conchita sa mga utang mong alak at sigarilyo doon sa tindahan niya. Yun po ba? Pasensya na po. Nakikisama lang po ako sa mga barkada ko eh. Nagaya ng inuman. Alam nga namang wala akong iambag. Nakakaya naman. Nahihiya ka sa mga barkada mo. Sa akin hindi ka nahihiya. Magkano din yung binayaran ko? Akala mo biro lang ang kumita ng pera para ipangutang mo ng alak at sigarilyo? Anong utak bang meron kang bata ka Pasensya na nga po eh. Pasensya? Puro na lang pasensya? Paulit-ulit na lang eh. Ay nako, pagod na ako sa trabaho, Carlo. Tapos pag uwi ko, ganito ang dadatnan ko. Abay, mabuti sana kung milyonaryo tayo. Talaga pong nagkasubuan na tay eh. Pasensya ka na. Iyan mo po, hindi na mauulit. Ang sarap mong sapaking bata ka eh. Puwisit ka. Hindi mo ba naisip na yung perang yun para sa kapatid mong nag-aaral? May babayaran sila sa eskwelahan. Ngayon, saan ako kukuha ng ibibigay ko sa kanya? Tay, hindi ko nga sinasadya. Gusto ko lang namang mapasaya yung mga kabarkada ko. Kaya ako nagawa yun. Barkada? Yang mga barkada mo, nandyan lang yan pag may pakinabang sila sa'yo. Pero kapag wala ka nagmaibigay, tignan natin kung may tutulong pa sa'yo. Anong klaseng anak ka, Carlo? Ako na nga nagtatrabaho araw-araw para sa inyo. Tapos, ganyan pang igaganti mo? Hindi na nga po mauulit, tay. Bigyan nyo na lang po ako ng pagkakataon. Magbabago na ako. Promise. Nakuuto ka bang hayop ka? Ilang beses na kitang pinagbibigyan, Pero anong ginagawa mo? Binabaliwala mo lang. Sige na. Babayaran ko na lang po yung naibayad nyo sa tindahan. At saan ka kukuha ng pera mo, Aber? Ako nang bahala dun. Didiskarte na lang po ko. Huwag na ho kayo mag-alala. Diskarte? Sa anong paraan? Gagawa ka ng hindi mabuti, Hindi po. Susubukan ko pong manghiram muna sa kabarkada ko. O kaya naman sasama ako sa kanila sa mga lakad nila. May pinagkakakitaan kasi yung mga yon at inaaya nga po nila ako Ay, siguraduhin mo lang na legal lahat ng trabaho ng mga yan, Dahil kung hindi, baka hindi na kita kayanin. Pababayaan kita, Carlo. Opo, itay. Ito sasabihin ko sa iyong bata ka, Ang gusto ko makita na sa gawa ang lahat ng sinasabi mo, hindi puro salita. Para sa pamilya mo, hindi para sa mga kaibigan mong walang kwenta. Pambira naman kayo, tayo. Huwag naman kayong ganyan magsalita sa kanila. Wala naman po silang ginagawa masama sa inyo Talagang ipinagtatanggol ba pa, Alam mo ba kung gaano kabigat ang pinagdaraanan ko sa araw-araw? Mula umaga hanggang gabi. Nabibilad ako sa init. Napupuno ng alikabok ang baga ko para lang may maipakain sa inyo. Pero anong ginagawa mo? Ginagawa mong biro ang hirap ko. Tay, sige na nga ho. Ang bira naman Babayaran na nga Saka, hayaan nyo. Last na talaga to. Magbabago na ako. Gusto mo magbago? Ilang beses mo nang sinabi yan Ilang beses na akong naniwala. Pero anong balik mo sa amin? Utang, kahihiyan, at sakit ng ulo. Kapag namatay ako ng maaga, nako, ikaw ang dahilan. Pasensya na nga po. Carlo, sa tuwing binabaliwala mo ang hirap namin ng nanay mo, para mo na rin sinasaktan kami. Alam mo ba kung gaano kahirap makita ang nanay mo na naglalaban ng bundok na dami? Umiiyak sa gabi dahil sa mga pinaghahagawa mo. Habang ako, hindi na halos makakain sa pagod para lang maibigay ang pangangailangan ninyo. Pero ikaw, parang wala kang pakialam Masyado na po ba akong nagiging pabigat sa inyo, tay? Obligasyon ko na ibigay lahat ng mga pangangailangan mo, kaya hindi ka pabigat.
Pero yung ginagawa mo, yun ang mabigat. Alam mo bang nasisira na ang pamilya mo dahil sa mga kalokohan na yan? Alam mo ba kung gaano kahirap marinig ang mga tao sa labas na nilalait ang pamilya natin ng dahil sa'yo? Anak kita, hindi kita pinalaki ng ganito. Bakit naman po masisira? Porke alak at sigarilyo lang naman. Hindi naman ako nang-aagrabyado ng ibang tao Yung mga chismosa na yan, sila ang walang magawa sa buhay at walang masabing hindi maganda sa kapwa. Sobra na talaga sila Nananahimik lang po ako pero nasasaktan din naman ako sa mga walang kwenta nilang komento. Ha! Nasasaktan ka. Pero kami ng nanay mo, hindi mo ba naisip na nasasaktan din kami? Magtino ka naman anak. Dahil kung hindi, baka dumating ang araw na ako na mismo ang bibitaw sa iyo. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil napagod na ako sa pagiging pasaway mo. Natahimik si Carlo sa sinabing yun ng kanyang ama. Halata ang bigat ng pinipigilang emosyon sa kanyang mga mata. Nakakuyom ang kanyang mga palad. May bahid ng pawis ang kanyang noo na dulot ng tensyon sa pagitan nila. Nakakagat din niya ang kanyang mga labi at namumula ang kanyang pisngi. Hindi dahil sa galit kundi sa halo ng hiya at lungkot sa mga salitang kanyang naririnig. Nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata pero pilit niya itong nilalabanan dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng ama. Si Carlo ay 17 taong gulang na. Tumigil siya sa pag-aaral noong nakaraang taon pa dahil sa hilig niya sa pakikipagbarkada. Sa halip na magpatuloy sa pagtupad ng kanyang mga pangarap, mas pinili niyang ubusin ang oras sa paglilibang kasama ang kanyang mga kaibigan. Madalas siyang nakikitang nakatambay sa mga lugar kung saan nagsasama-sama ang kanyang grupo. Kilala siya bilang pasaway sa kanilang barangay at sa kanyang pamilya. Hindi niya siniseryoso ang mga paalala ng kanyang mga magulang at palaging ipinapakita ang pagiging matigas ang ulo. Bagamat malambot ang puso ng kanyang ina at tatay sa kanya, si Carlo ay tila wala ng pakialam sa sakripisyo ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanyang kabataan at potensyal, natatabunan nito ng kanyang mga maling desisyon at pagiging mapusok. Sige na, kain na. Hindi ko gusto na nagugutom ka. Maski puro sakit ng ulo ang ibinibigay mo. Salamat po, tay. Nasaan po pala yung kapatid ko, saka si nanay? Oh, tingnan mo. Hindi mo na alam kung nasaan sila. Dahil dyan sa utak mo, palagi mga kabarkada mo ang laman. Ay nako, andun sila sa bahay ng amo niya. Inimbitahan sila kasi birthday ng anak. Paniguradong busog na mga yon, kaya tayo na lang muna ang kakain dito. Sige po, ako na po maghahain ng pagkain. Sige, kumuha ka ng plato at 1 piraso ng mangkok. Pagsaluan na natin tong 2 piraso ng pritong manok. Opo, sige po. Sige na, dalihan mo na. At nagugutom na rin ako. Hindi naman kami pinamerienda nung nagpagawa ng bahay. Masyadong kuripot. Ginugutom yung mga trabahador niya. Ito na po, tay. Sige na po, kain na po kayo. Kakain na rin po ako. Anak, hindi ka ba natatakot sa akin? Po? Alam mo kasi nung panahon namin, hindi ko magawang maging pasaway sa mga magulang ko Hindi dahil natatakot ako kundi dahil alam ko ang hirap nila. Yung tatay ko, karpintero. Yung nanay ko, tendera naman sa palengke. Mahirap lang din kami kaya ayaw kong mabigyan sila ng problema. Ganun po ba? Pero alam mo ba nung halos kasing edad mo ako, naglalako na ako ng pandesal tuwing madaling araw. Pagkatapos, diretso ako sa eskwela. Pag-uwi, tumutulong ako kay tatay sa paggawa ng upuan. Walang reklamo. Kahit pagod, kasi alam kong kailangan. Tapos ikaw tumatanda kang puro kalokohan ang inatupag. Ay si tatay, magsisimula na naman ng sermon. Kain na po muna tayo, mamaya na lang po yan. Abay, wala namang masama sa sinasabi ko Saka isa pa,
Ayaw ko yung ganyang klase ng pagsagot-sagot mo sa akin. Para kang walang respeto ah. Kung hindi ka titigil, baka hindi mo magustuhan kung ano mangyayari. Ano pong ibig niyong sabihin? Anak, hindi sa lahat ng pagkakataon may oras kami sa'yo. Yang pagiging pasaway mo, baka dumating sa pagkakataong may ibang taong magturo sa'yo ng tama at mali. At kapag dumating ang araw na yon, alam kong hindi mo magugustuhan. Imposible naman po yun. Paano? Nakakatakot naman kung may ibang taong makikialam sa buhay ko, maski wala naman silang ambag. Dapat lang na matakot ka. Ang tunay na mundo, Carlo, hindi kasing bait ng inaakala mo. Hindi lahat ng pagkakamali kaya mong takasan. At sa araw na yon, baka wala na kaming magawa para saluhin ka. Habang seryoso ang mukha ni Tatay Baldo, ang binata naman ay halatang nailang sa kanyang narinig. Iniisip niya na kaya pala siyang pabayaan ng kanyang mga magulang. Nadismaya siya dahil sa isip niya ang mga magulang tungkuling saluhin palagi ang mga anak. Kumunot ang kanyang noo at bahagya siyang lumabi. Labi naman kayo, Tay. Parang sobra naman ata yung sinasabi nyo. Saka hindi naman siguro mangyayari yun, no? Di pa naman ako ganun katarantadong tao. Ito na ang huli na magbabayad ako para sa kalokohan mo. Kung gusto mong magpatuloy ng ganyan, bahala ka. Pero kapag may nangyari sa'yo, etong tandaan mo. Hindi lahat ng tao magpapatawad o magtatawid sa'yo tulad namin ng nanay mo. Hindi na nga po, Tay. Pangako po. Magbabago na ako. Hindi ko na po hayaang mapahiya kayo dahil sa akin. Hindi ko naman sinasabi ang mga sermong ito dahil sa inaani naming kahihiyan, anak. Sinasabi ko sa iyo to kasi ayokong mapahamak ka. Nang matapos na ang kanyang ama sa pagkain, tumayo ito mula sa mesa. Iniwan ang ginamit na pinggan at naglakad papunta sa balkon. Hawak nito ang isang piraso ng sigarilyo, ngunit hindi niya ito sinindihan. Samantala, si Carlo ay naiwan sa harap ng hapagkainan. Nakayuko siya. Nilalaro ang kutsara sa kanyang plato na tila malalim din na nag-iisip. Ngunit sa katotohanan, iniisip lang talaga niya ay kung paano niya maiiwasan na muling marinig ang sermon ng kanyang ama. Ay, si Tatay talaga. Ang daming sinasabi. Paulit-ulit lang naman. Parang lagi na lang akong may kasalanan. Akala mo naman, hindi ko natatandaan lahat ng sinasabi niya. Napakamot siya ng ulo. Pagkatapos ay tumayo para iligpit ang mga pinagkainang plato. Nang matapos ay naglakad na siya papasok sa kanyang kwarto. Ngunit bago makapasok, sinilip niya muna ang ama sa balkon. Nakatingin ito sa malayo na hawak pa rin ang walang sinding sigarilyo. Ay, basta oo na lang ako ng oo kapag nagalit uli. Pero hindi ako magbabago, no? Bakit naman ako magbabago? Minsan lang maging bata. Gagawin ko pa rin ang gusto ko. Pumasok na siya sa kanyang silid. Isinara ang pinto at nahiga. Samantala, si Tatay Baldo sa balkon ay tila nagdarasal ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam niyang mahirap baguhin ang anak, ngunit umaasa siyang darating ang araw na matututo si Carlo. Kahit sa mahirap na paraan. Ilang araw ang nakalipas buhat na mag-usap silang mag-ama, ay nagkita-kita na naman ang magbabarkada. Nakatambay sila sa tindahan ni Aling Conching. Hawak ni Gary ang isang bote ng soft drinks habang si Boy naman ay abala sa pagkutkot ng sitsirya na libre na naman ni Carlo sa kanila. Samantala, ang binata naman ay nakasandal sa pader at nakikinig sa usapan ng dalawa. Ayain ka namin sa Biyernes sa pista doon kina Amado. Ha? Amado? Makikipista kayo sa kanila? Eh di ba't napakalayo nun, sabi nyo? Malayo, pero sulit naman daw. Mag-enjoy daw tayo doon. Kabisado nyo ba yung lugar?
Madali na lang yun. Magtanong-tanong na lang tayo. Nako, alam niyo ba na sabi ni Amado, bumabaha doon ng libreng alak. Tsaka madami daw silang handa. Talagang pinaghahandaan nila ang pista. Maglilitsyon pa nga daw sila eh. Wala daw tayong ibang gagawin doon kundi kumain at uminom. At hindi lang yun. Madami daw magagandang dalaga dun. Baka doon na tayo makahanap ng majojowa. Langya ka. Anong jowa pinagsasabi mo? Ni hindi ka nga makabili ng sarili mong bote ng soft drinks eh. Mambababae ka pa. Oo, tama na yan. Baka mapikon niyang si Boy. Pero seryoso, totoo bang magaganda talaga ang mga babae doon? Baka naman yabang lang yun na kaibigan niyo ah. Alam niyo na, kwento lang para maging bida-bida. Aba, Bicolano mga yun pre. Alam mo naman ang mga dalagang Bicolana, di ba? Likas na magaganda ang mga yun. Diyan naman ako aayon sa sinabi mo, tol. Kaya ihanda na natin ang pangmalakasan natin pamorma. Pista dun. Di tayo pwedeng magmukhang basahan dun. Nakakainganyo nga naman pero napakalayo nun eh. Ilang oras tayong babiyahe. Eh mukhang mas matagal pa yata ang biyahe kaysa sa ilalagi natin dun. Di naman tayo pwede mag-overnight dun. Sino ba naman may sabing di tayo pwede mag-overnight dun? Malamang lasing tayo. Kailangan muna natin magpababa ng tama bago umuwi. Ano ka ba? Sigurado kung hindi ako papayagan ng mga magulang ko, no? Eh di, huwag ka magpaalam. Magpaliwanag ka na lang kapag nakauwi na tayo. Hindi pwede. Kailan lang sinermo na ako ni Erpat. Paniguradong baka bugbog sa sinturon na aabutin ko kapag sinuway ko ulit yun. Grabe ka naman. Parang bata pa rin ang trato sa'yo. Pero, seryoso pre. Hindi ka namin pipilitin kung talagang ayaw mo ah. Pero tandaan mo, minsan lang ang ganitong pagkakataon. Alam naman natin ang mga limitasyon natin eh. Di naman tayo gagawa ng masama. Ewan ko sa inyo. Parang ang gagaling yung magpaliwanag. Ako patuloy yung nagmumukhang kontrabida eh. Pero, paano naman tayo makakauwi kagad kung malasing tayo? Alam niyo naman, puro kayo yabang pero madaling matumba. Aba, ang kapal. Sino madali matumba? Hindi pa ako natutumba kahit kailan oh. Kaya kitang buhatin pa uwi. Kaya Carlo, huwag kang mag-alala. Oo na. Pero seryoso, magpapaalam muna ako bago ko sabihin kung makakasama ako o hindi. Nako, di ka papayagan sigurado nun. Alam mo naman kung gaano kainit ang dugo sa amin ng airpat mo. Magdesisyon ka na ngayon na. Huwag mo na munang isipin ang magiging galit ng tatay mo. Saka, hanggang puro salita lang naman yun eh. Ilang beses ka nang nagpapasaway, pero hindi ka naman niya pinagbubuhatan ng kamay, di ba? Kaya nga, wala naman na siyang magagawa pag tapos na eh. Ay nako, di nyo kilala tatay ko. Kapag nagagalit yon, grabe. Maski puro salita lang yun, grabe yung tumalak. Daig pa nanay ko eh. Aba, mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin ngayon ah. Tinatanggihan na tayo pre oh. Nakikinig na siya sa tatay niya. Tumigil ka nga dyan, boy. Kung makapagsalita, para kang walang tatay eh. Dapat respetuhin natin ang mga tatay. Huwag ganyan. Oh, sige na, sige na. Pasensya na, mali ako. Yan. Pero talaga bang ayaw mong sumama? Mas masaya kasi talaga kapag kasama ka eh. Yung buo ang barkada. Para kasing hindi masaya kapag may kulang. Sige na, sumama ka na. Total, minsan lang naman to eh. Kaya nga naman, Carlo. Sama ka na. Tsaka kung sakaling magalit man ang mga magulang mo sa'yo o sa atin, kaya na yan ng isang sorry. Wala din namang masama eh. Minsan lang tayo magsaya. Ay nako, sige na nga. Pero tandaan nyo kapag napasama tayo, kayong dalawang may kasalanan. Pre, relax ka lang. Basta sa Biyernes siguraduhin mong maganda suot mo. Ngayon pa lang, excited na akong makita kang umihirit sa mga dalaga dun. Huwag ka mag-alala, Carlo. Kami ang bahala sa'yo. Ay nako, bahala na nga. Siguraduhin lang na sulit ang biyahe natin Sabay-sabay silang tumawa habang nagbibiruan. Sa isip ni Carlo,
Kahit papaano, natutuwa rin siya sa ideya ng isang araw na puro kasiyahan. 10:00 ng Biyernes, habang umiinom ng kape si Tatay Baldo, nakita niyang dumaan si Carlo na bagong ligo at nakapustura. Mukhang may lakad ka. Nakabihis ka eh. Ano, saan ka pupunta? Po, maghahanap lang po sana ng trabaho. Kahit anong sideline lang. Baka may makita ako. Talaga ba? Mukhang bihis na bihis ka naman para lang maghanap ng sideline. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Opo naman, maghahanap po talaga ako ng trabaho. Saan ka ba mag-a-apply? Naka-polo shirt ka pa at sporting na pantalon Kung diyan ka lang naman sa tabi-tabi maghahanap ng sideline na sinasabi mo, pwede ka namang naka-t-shirt at shirt lang Ewan ko po sa inyo, Tay. Siyempre naman kailangan presentable. Baka kasi sa tindahan o opisina ako mag-apply. Ayoko namang magmukha po akong tambay. Kung ganyan, di maganda. Pero, tandaan mo, Carlo ayoko nang pinaglalaruan ako. Kung talagang trabaho yung pupuntahan mo, ayos na ayos yan. Pero kung inuuto mo lang ako, humanda ka sa akin. Opo, Tay. Magtiwala po kayo sa akin. Seryoso na po ako ngayon. Huwag kang sisira ng tiwala namin ng nanay mo, Kasi pag nalaman kong kalokohan na naman yung pinaggagawa mo, ako na ang gagawa ng paraan para madala ka. Opo, Tay. Promise. Wala na po akong gagawing kalokohan. O sige na, kung ganon, galingan mo Mas maganda na rin na magtrabaho ka kaysa tumambay-tambay ka lang. Oo nga po O ito, dali mo tong kwentas ko, isuot mo. Pampaswerte yan. Saka protection mo yan sa kung saan ka man mapapadpad ngayong araw sa paghahanap mo ng trabaho, uuwi ka pa rin sa aming buo. Mag-iingat ka, Opo, Tay. Salamat po. O paano? Aalis na po ako. Naghintay pa ng ilang sandali si Carlo sa kanyang mga kasama sa plaza. Pagkaraan ng mahigit na 1 oras sa paghihintay, 2 motor ang huminto sa kanyang harapan. Yun ang gagamitin nilang sasakyan para sa kanilang biyahe. Alam ni Carlo na pagmamay-ari yun ng mga magulang ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sigurado siyang hindi ito ipinaalam ng dalawa. O kung ipinaalam man nila, malamang na tulad niya, nautulang nila ang mga yon para pahiramin lang ng motor. Lalo na't si Boy ay tulad pa lang niyang minor de edad. Si Gary ay 19 na taong gulang na, pero maski nasa tamang edad ay wala namang lisensya. Si Carlo ay umangkas kay Gary, habang si Boy ang nagmamaneho ng isa pang motor. Masaya ang kanilang biyahe. Punong-puno ng kwentuhan, tawanan at kung ano-ano pang trip na naiisipan nilang gawin sa daan. Parang isang joyride ang nangyari sa kanila, lalo na't medyo malayo rin ang lugar ni Amado, ang kaibigan nilang pupuntahan. Si Gary, na walang takot sa pagmamaneho, ay tila nakikipagkarera sa bawat truck na nadadaanan nila. Bawat liko, bawat habulan, ramdam ang adrenaline ng kanyang biyahe. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi niya napansin ang pagkairita ng driver ng isang truck na kasunod nila. Siguro'y nayabangan ito sa ginagawang pag-overtake at pakikipaglaro ng motor sa kalsada. Biglang narinig nila ang sunod-sunod at malalakas na busina ng truck. Tila babala o galit na ipinapahayag ng driver. Dahil sa inis na naramdaman ni Gary, bigla niyang ipinarada sa gilid ng kalsada ang kanyang motor at huminto. Hindi pa doon natapos. Sinenyasan niya ang driver gamit ang pagkaway at tinapunan ng masamang tingin. Huminto rin ang truck sa kanilang tabi, ngunit nanatili sa loob ang driver. Sa galit at init ng ulo, bumaba sina Gary at Boy mula sa kanilang mga motor. Sa isang iglap, sinipa ng dalawa ang gilid ng truck. Nanatili namang tahimik lang si Carlo. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari sa pagkakataong yon. Alam niyang mali na ang ginagawa ng kanyang mga kasama, ngunit hindi niya magawang magsalita. Unti-unting napuno ng tensyon ng lugar.
Pakiramdam niya ay mas lalong lalala ang gulo. Uy, ang yabang mo ah. Kumakabusina ka. Parang ikaw nagmamay-ari ng kalsada. Visit ka. Bumaba ka dyan sa truck mo. Harapin mo kami kung gusto mo. Oo nga, tingnan natin kung hanggang saan yung yabang mo. Porkit malaki ang dala mong sasakyan, feeling mo ikaw na hari ng kalsada? Pasensya na mga boss, di ko sinasadya. Pwede naman natin pag-usapan to na maayos, di ba? Huwag masyadong agresibo. Tiklop naman pala kagad to eh. Pag-usapan daw na maayos. Ano, pagkatin na natin para manghiram ng mukha sa aso yan. Kating-kating na yung kamay kong marabak eh. Ayusin na lang natin to mga boss. Ayusin? Kapal naman ng mukha mong sabihin niya sa amin. Paano kung na-aksidente kami sa ginawa mong pagbusi-busina? Lintik ka. May pambayad ka sa aming tatlo? Yabang mo. Boss, kalma lang. Naiintindihan ko naman ang galit niyo eh. Ayusin na lang natin to para wala nang gulo. Kalma? Paano kami kakalma eh? Muntik na kaming madisgrasya. Muntik mo na kaming patayin eh. Teka, wala naman nangyaring ganun ah. Kayo nga yung bara-bara sa pagmamaneho eh. Aba, binabaliktad tayo tol ah. Humingi ako ng pasyensya. Ang totoo niyan eh, nagbababala lang naman ako kanina eh. Kaya ako bumubusina. Minawarningan ko lang kayo. Ako kasi sa aksidente yung galawan nyo kanina eh. Mabuti ang intensyon ko no. Seryoso ako mga boss. Ayaw ko talaga ng gulo. Kung gusto nyo, tumawag na lang tayo sa polis para silang mag-ayos nito. Teka. Pulis? Hindi naman tayo kailangang umabot doon ah. Napatingin sina Gary at Boy sa isa't isa. Medyo humupa ang angas nila. Napag-usapan na lang nila ng maayos at nagkasundo sa huli. Saan ba kasi kayo pupunta? Alam niyo ba na kaya lang naman ako bumubusina kanina dahil kabisado ko na ang kalsada dito? Dahil taga dito ako eh. Kaya mukhang mga dayo kayo. Kaya hindi nyo alam na accident prone tong area na to. Diyan sa may bandang unahan, madulas at makitid ang kalsada dyan. May pupuntahan lang kaming kaibigan, makikipista kami. Ba, ayos yan. Sino kaibigan ang tinutukoy nyo? Baka kilala ko. Amado pangalan niya. Ano, kilala mo? Ngayon lang kasi kami pupunta sa kanila eh. Kaya di namin masyado alam kung paano pumunta sa kanila. Alam mo ba yung Barrio San Vicente? Sa sinabing yon ni Boy, napansin ni Carlo na bahagyang kumunot ang noo ng driver ng truck. Malapit na nga yung dito pero mali ang ruta nyo eh. May alam akong shortcut para madali ang daanan nyo. Kung babalik pa kasi kayo, baka mas lalo lang kayo maligaw. Yung dang ituturo ko eh, diretso lang at wala nang likuan. Matutumbok nyo na yung lugar na pupuntahan nyo. Madali lang mapansin kasi madami yung banderitas nang nakakabit sa mga poses sa gilid na kalsada. Di na kayo maliligaw. Bakit alam mo? Taga roon ako, boss. Pwede ko naman sana kayong samahan kaso may kailangan pa akong bilhin sa bayan eh. Sundan nyo lang yung shortcut na sasabihin ko para mas mabilis kayo. Medyo pa bagabi na rin oh. Saan ba kayo galing? Sa bahay namin siyempre. Ang dami mong tanong ah. O siya, sige. Kung ayaw niyong sabihin eh, ayos lang naman. Naintindihan ko. Habang nag-uusap ang bawat kampo ay unti-unti nang bumaba ang tensyon. Ngunit kasabay noon ay napansin nilang papadilim na nga ang paligid. Buwan pa naman ng Disyembre kaya napakadaling dumilim ng paligid. Hindi na alam ng tatlo kung ilang oras na nga silang nasa kalsada pero baliwala sa kanila yon dahil sa saya nila habang bumabiyahe. Sa kabila ng gulong nangyari, nagdesisyon ng grupo na pakinggan ang itinurong shortcut ng truck driver. Yan kayo dumaan. Limiko kayo sa daanyang yan. At pagkatapos ay diretso na. Mas mabilis ang daan dyan. At wag na din kayo mag-alala. Ligtas naman ang kalsadang yan eh. Nagkatinginan sina Gary, Boy at Carlo. Halatang nag-aalangan pa rin. Pero wala na silang ibang pagpipilian. Nagpaalam na sila sa truck driver at sinundan ng sinabi nitong shortcut na daan. Ngunit habang tinatahak nila yon, may kung anong bagay ang bumubulong sa isipan ni Carlo. May kutob siyang hindi maganda.
Parang may nagsasabi sa kanyang mali sila ng desisyon, pero wala naman siyang magawa. Halos 30 minuto na ang kanilang naging biyahe ay wala pa rin silang nakikita mga poste o kaya naman ay kabahayan. Tuluyan na ring nilamon ng dilim ang buong paligid. Ang simpleng shortcut na sinabi ng lalaki na mabilis lang ay tila ba naging isang mahabang daan na walang katapusan. Ang mga mata ni Carlo ay nakapako sa malabong liwanag ng headlight ng motor sa kalsada. Hindi na siya nakatiis. Tol, sigurado ba kayo sa daan? Bakit naman? Nakakatakot naman kasi itong dinaraanan natin eh. Halos kalahating oras na yata tayo dito. Pero wala pa tayong nakikita ng maski isang bahay. Tama ba talagang pakinggan natin yung lalaking yun? Baka naman intensyon nun na iligaw tayo. At, Narinig niyang tumawa si Gary. Parang walang pakialam sa sinabi ni Carlo. Pero kalaunan dahil sa pangungulit ng binata, nagminorang sasakyan nito at sumenyas kay Boy. Inihinto nila ang motor sa kalsada pero hindi nagpatay ng ilaw. Ano ba yan? Mukhang dinadaga ng dibdib na kasama natin, boy. Bakit? Ano bang nangyayari sa kanya? mga tol, seryoso ako. Huwag naman yung gagawing biro yung masamang kutob ko. Kanina pa ako kinakabahan kasi pakiramdam ko, hindi tayo safe dito. Madilim na nga, wala pang dumadaang ibang sasakyan. At saka, napansin nyo naman di ba, parang walang katapusan ng daang ito. Relax ka lang. Hindi ka kasi sanay sa ganito kaya feeling mo may masama na kaagad na mangyayari. Narinig mo naman yung lalaki kanina, di ba? Na medyo napalayo na nga tayo. Kaya nga niya tinuro yung daang ito eh. Naniniwala ba talaga kayo sa kanya? Paano kung napahamak tayo dito? Ano ka ba naman? Napaka-negatibo mo namang mag-isip. Napaka-killjoy mo. Ganito naman talaga ang itsura ng shortcut eh. Saka, isa pa, madilim na. Posible na wala na ngang dadaan dito dahil nga madilim. Pero, hindi naman ibig sabihin nun delikado na kagad eh. Oo nga, overthink ka malala. Grabe ka tol. Bumaba sa motor si Carlo at naglakad ng kaunti. Pinagmasdan ng paligid ng kalsada. Iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Napansin niya ang biglang pagbugso ng malamig na hangin. Sobrang tahimik ang lugar na tanging mga huni ng kuliglig at palakang kokak ang maririnig. Malakas ang naging paghuni ng mga ito maski hindi naman umuulan. Ewan ko sa inyo, pero kung ako ang tatanungin, mas mabuting bumalik na lang tayo. Wala namang mawawala kung babalikan natin yung dinaanan natin kanina, di ba? Doon na lang tayo magtanong ng daan kung saan yung baryo ni na Amado. Ganito na lang, Carlo. Bigyan mo kami ng konting oras pa na tumuloy sa daang to. Kung wala pa rin tayong makita na kahit na anong sign ng mga kabahayan, o di sige, babalik na tayo. Ano, deal? Sigurado ba kayo dyan? Tutuloy pa tayo? Nagkatinginan sina Boy at Gary at parehong tumango. Desidido sila pareho na ituloy ang biyahe. Sige, deal. Sumakay ulit sila sa motor at muling binaybay ang madilim na kalsada. Tahimik lang silang lahat at walang gustong umimik. Lahat ay nakatuon ng pansin sa daan. Habang papalayo sila ng papalayo, mas nagiging madilim ang paligid. Hanggang sa di kalayuan, napansinan nila na parang may ilaw na kumikislap-kislap. Biglang napukaw ang atensyon nila doon. Nadaanan na rin nila ang unang poste ng kuryente. Ayan na, malapit na tayo. Ay, salamat naman. Sa wakas. Ilang sandali pa, narating din nila ang baryo na sinasabi ng driver. Ligtas at buo. Kahit na naging tensyonado ang naging biyahe nila, masaya sila na sa wakas ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Habang papalapit ang grupo sa baryo, unti-unting nagbago ang paligid. Ang madilim at tahimik na kalsada ay napalitan ng masiglang tanawin. Sa mga gilid ng daan,
nakasabit ang makukulay na banderitas na nakakabit sa mga punong kahoy. Ang mga pose ng ilaw ay pinalamutian ng mga dekorasyon gawa sa papel at tela na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa bawat sulok, makikita ang mga taong abala sa paghahanda. May ilan na nagwawalis at naglilinis ng mga nagkalat na dahon ng nyog, habang iba naman ay nagdidekorasyon gamit ang nilala ng mga dahon na mas lalong nagbigay ng kulay at masayang tanawin. Ang buong baryo ay tila naghahanda sa isang malaki at magarbong okasyon. Naamoy na rin nila ang halimuyak ng mga nilulutong pagkain na sumasama sa simoy ng hangin. Nakaramdam ng ginhawa at kapanatagan ng tatlo nang makita ang mga yon sa paligid. Tumigil sila upang magtanong kung saan matatagpuan ang bahay ni na Amado. Isang matanda ang tumuro sa kanila sa direksyon ng isang sementadong bahay na napapalibutan ng magaganda at maayos na mga halaman. Pagdating nila sa lugar, napansin nila na abalang-abala ang mga taong naroroon sa bakuran. Maraming kababaihan ang naghihiwa ng mga rikado para sa mga pagkaing inihahanda. Sa kabilang bahagi, may mga kalalakihan namang nagbubuhat ng mahabang lamesa papunta sa malawak na bakuran. Sumasama sa simoy ng hangin ang masarap na amoy ng mga nilulutong pagkain na nagbigay sa kanila ng ideya na isang engranding handaan ang nagaganap. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, napansin nila na malawak ang bakuran ni na Amado at malamansyon ng bahay. Ito ang may pinakamalaking bahay sa baryo at mahahalatang marangya. Grabe, ang lawak ng bakuran nila. Parang buong basketball court na yung kasya dito eh. Akalain mo yun? Napakayaman pala ng ungas na yun. Mukhang gusgusin lang nung nakilala natin siya eh. Kaya nga. Hindi kaya ibang bahay itong napuntahan natin? Baka naman may kapangalan lang si Amado at di naman ito ang bahay nila. Nakakaya kapag nagkataon. Imposible naman yun. Di ba't sinabi naman ng matanda kanina na wala namang iba na nagngangalang Amado, kundi yung binata lang na nakatira dito? Ang laki ng bahay. Parang mansyon. Tapos, tingnan mo oh. May mga dekorasyon pa kahit sa bakuran. Ang gara talaga. Mukha ngang mayaman talaga ang pamilya ni Gary ah. Hindi ko ini-expect na ganito kagandang lugar nila. Kaya pala malakas ang loob na mag-aya ang loko. May ipagmamalaki naman pala. Tama nga yung sinabi niya na puro kain at inom lang ang gagawin natin dito. Tingnan nyo oh, napakaraming niluto. Mukhang hindi basta-basta ang pamilya niya. Sa tingin ko, sila ang pinakamayaman sa baryong to eh. Malamang, kita nyo naman yung mga dinaanan natin bahay kanina, di ba? Mga gawa sa pawid at kawayan. May ilang simentado pero maliliit lang. Saglit silang tumahimik at inikot ang mga mata sa kabuuan ng paligid. Sa bandang gilid, napansin nilang nagsisimula ng mag-inuman ng ilang kalalakihan. Masaya silang nagkukwentuhan at nagtatawanan habang nagbubukas ng mga bote ng serbesa. Huminto ang grupo sa harap ng malaking pintuan ng bahay at naghintay ng paglabas ni Amado. Subalit, imbis na si Amado ang lumabas, isang magandang ginang ang bumungad sa kanila. Nakangiti itong umarap at magiliw na kinausap ang grupo. Magandang araw sa inyo. Kayo ba ang mga kaibigan ni Amado? Kami po, pasensya na po kung ngayon lang po kami nakarating. Walang problema. Halika, tumuloy kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Binuksan ng ginang ng mas maluwagang pintuan at inanyayahan ang grupo na pumasok. Nang nasa loob na sila, ay hindi maiwasan ng isa't isa na humanga sa mga bagay na kanilang nakikita. Grabe, ang sosyal pati dito sa loob. Tingnan mo yung mga gamit nila oh, parang mga imported. Sigurado ko, mahal yung mga yan. Pasensya na, medyo magulo. Abala kasi kami sa paghahanda para sa pista bukas. Ay, hindi po. Ang ganda nga po ng bahay niyo eh. At ang daming handa sa labas. Maraming salamat.
Gusto talaga naming masiguro na magiging masaya ang selebrasyon para sa lahat. Ngayon lang po kami nakapasok sa mansyon. Ang ganda-ganda ng bahay na to. Kaya nga parang ang sarap naman tumira dito. Wala namang problema kung gusto niyong tumira dito, mga iho. Pwede kayong mamasukan dito. Samahan niyo ang anak ko sa negosyo niya. Aba, ayos. Kayo palang nanay ni Amado? Mukhang ang bata niyo pa. Tapos ang ganda-ganda niyo po. Tama nga yung sabi nila na basta Bicolana, maganda. Nako, ang babata niyo pa pero bulero na kayo. Oo, ako nga ang nanay niya. Pero hindi na ako bata. Halos magsi-50 anyos na ako, mga iho. Ako nga pala si Loleng. Hindi naman po kami nambobolan na Loling eh. Talagang maganda po kayo. At di halata ang edad nyo sa itsura ninyo. Nako, salamat sa papuri, ha? Halina't maupo muna kayo. Gusto niyo ba ng kape o merienda? Marami kaming mga handa para sa mga bisita. Salamat po. Kahit ano po, okay lang po sa amin. Mila, dalan mo nga ng kape at tinapay ang mga bisita. Yung espesyal na tinapay, ha? Yung bagong luto kanina. O mas gusto niyo yung karne at kanin? Merienda na lang po muna siguro. Opo, nakakaya naman po kung kami ang unang kakain ng handa ninyo. Sige. Maya-maya lang din ay mag-uumpisa ng magkainan. Mas mainam nga na sabay-sabay na ang lahat para mas masaya. Ang bait naman po ninyo, Nay Loleng. Hindi na po namin alam kung paano kayo mapapasalamatan Ay nako, wag na kayong magpasalamat. Basta mga kaibigan ni Amado, kaibigan ko rin. At saka, bihira lang naman kami magkabisita dito. Pero ang ganda talaga dito. Parang bahay ng artista sa pelikula. Nakakatuwa naman kayo. Simple lang ang bahay namin. Pero salamat. Si Amado talaga ang nag-asikaso ng karamihan dito. Lalo na't abala ko sa ibang bagay. Oo nga po pala. Nasa po si Amado? Si Amado? Nako, pasensya na mga iho. May mahalaga lang siyang pinuntahan sa bayan. Halos mag-aalas 7 na nga pero sinabi niyang babalik din siya kaagad. Ay, ganun po ba? O sige po, hintayin na lang po namin siya. Kayo nang bahala, ha? Ewan ko ba sa bata na yun, ura-urada? Ayaw ko na nga sanang payagan kanina na umalis kaso hindi nagpapigil. Importante daw talaga. Ay nako, pagkatapos niyang magmerienda, pwede kayong maglibot-libot dyan sa labas. Basta, wag lang kayong lalayo, ha? Kasi gabi na rin. Okay lang po. Salamat po dito sa merienda. Ay, walang anuman. Pero, saan ba kayo galing? Mukhang malayo-layo ang biyahe niyo. Malayo po talaga. Inabuto kami ng halos 4 na oras sa biyahe. Ay, ganun ba? Abay, siguradong pagod na pagod kayo niyan. Kaya nga po, medyo nakakapagod po talaga. Nakapagpaalam ba kayo sa mga magulang ninyo? Siguradong dito na kayo matutulog niyan. Ay, sa totoo lang po, iba po yung paalam namin sa mga magulang namin Ang sabi po namin, maghahanap po kami ng trabaho. Hindi po nila alam dito kami pupunta at makikipiesta. Nako, masama ang ginawa niyong pagsisinungaling sa mga magulang ninyo. Paano kung may masamang mangyari sa inyo sa daan? Sa tingin niyo, mahahanap kayo kaagad ng mga magulang ninyo? Di naman po kasi nila kami papayagan kapag di kami nagsinungaling Oo, pero di pa rin tama yung ginawa niyo. Kaso, nandito na kayo. Wala naman kayong pagpipilian kundi manatili muna rito. Hindi na kayo pwedeng bumiyahe ng gabi. Mabuti pa, pagkatapos niyong magmerienda, magpahinga muna kayo sa taas. Ipapatawag ko na lang kayo kapag dumating na si Amado para makakain kayo ng masarap na hapunan. Sige po, salamat po. Ang swerte naman ni Amado sa inyo. Ang bait-bait niyo pong nanay. Nagpatuloy sa pagkain ng merienda ang tatlo habang masaya silang nakikipag-usap sa nanay ni Amado. Ang magiliw na ginang ay hindi lang mahusay makiharap sa mga bisita, kundi marunong din sumabay sa kanilang mga biro.
Ang kanyang madalas na pagtawa at magaan na pakikitungo ay nagdulot ng kasiyahan sa kanilang grupo. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang usapan, biglang napakunot ng noo si Carlo. Sa kalmadong paligid may narinig siyang tila hindi pangkaraniwang tunog. Isang sigaw ng babae na sinundan ng malakas na mga sigaw ng mga tao na tila tuwang-tuwa. Napalingon siya sa direksyon ng ingay. Pasensya na po pero parang may narinig akong sumisigaw sa labas Ano po kaya yun? Baka narinig mo yung saya ng mga kabataan sa kabilang bahagi ng baryo. May palaro kasi doon, kaya siguro medyo maingay. Karaniwan na yan tuwing pista. Ganun po ba? Akala ko kasi may nangyari ng kung ano Palaro lang pala. Huwag ka mag-alala, iho. Masaya lang talaga ang mga tao dito kapag may pista. Makakasama kasi ang lahat. Bata, matanda. Pero kung gusto niyong makita, pwede naman kayong sumilip sa plaza. Pwede kayong sumali sa mga palaro nila. Ito talaga si Carlo, masyadong nerbyoso Ano bang akala mo nung marinig mo yung ingay na yon? Siguro nasa isip mo, may kinakatay na tao no? Naku, sorry po kung corny po itong kaibigan namin. Wala yon. Normal lang naman yung naging reaksyon niya. Basta kung ano man ang marinig nyo dito, bahagi lang yon ng pagdiriwang ng pista. Wala kayong dapat na ikatakot. Ayos na ba, iho? Ayos ka na? Inilapat ni Nanay Loling ang kamay niya sa likod ni Carlo bilang tanda ng pag-aalala. Ngunit bigla niyang binawi ang kanyang kamay at makikita sa kanyang muka ang labis na pagkabigla. Nakakunot ang noo nitong nakatitig sa binata. May problema po ba? Wala, iho. Pasensya na. May naisip lang ako bigla. Mukhang nagulat po kayo Naku, wag na wag po ninyong hinahawakan niyang si Carlo. May sariling linya ng kuryente yung katawan niyan Ako man minsan, kapag bigla kong nahahawakan yan, parang nakukuryente na lang ako bigla Meron pong tawag dun sa science subject namin. O sige, total, pabida ka. Ano yung tawag doon kung talagang nakikinig ka sa teacher mo noon sa science? Static electricity. Yun, di ba? Yan yung kapag nagkaroon ka ng friction tapos nakakakuryente. Kala mo Uy, matalino ko no? Ayaw lang akong pag-aralin kasi mas gusto ng tatay kong walang pangarap at matulad ako sa kanya na tambay at palainom sa kanto. Matalino. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo na static electricity? Parang mali naman Ano bang ginagawa mo, Carlo? Uy, kinikis-kis mo ba siya sa sahig kaya ka nakukuryente? Basta, alam ko, tama ako. Science yun Kaya nga kapag hinahawakan mo si Carlo ng biglaan mararamdaman mo yun. Ano ba yan, boy? Parang ako na yata ang generator ng barangay natin sa kwento mo. Ay nako, makukulit pala talaga kayo, Totoo nga yung kwento ng anak ko tungkol sa inyo. Hindi naman ako nakuryente. Ganito talaga ako minsan, parang bigla na lang nagugulat maski wala namang dahilan. Natakot ka ba, Carlo? Hindi naman po. Ayos lang po ako. Ayos lang po talaga yan. Talagang totoo may kuryente yan Paano kasi sa tatay niya na minsan naging albularyo sa baryo namin. Kaso, nag-full-time na maging construction worker at hindi na ng gamot. Uy, ano ka ba naman, boy? Di ka ba nahiya? Maski ba naman yung kwentong yan kinukwento mo pa kay Nanay Loling? Walang problema sa akin yon, anak. Pero, totoo ba yung sabi niya? Albularyo yung tatay mo dati. Ibig sabihin marunong siya sa mga bagay na hindi pangkaraniwan? Opo. Pero matagal na pong huminto si tatay sa ganun Sabi niya, mas mabuti raw na tumutok na lang siya sa ibang trabaho para sa kinabukasan namin. Na hindi po niya pinahalagahan. Alam mo, sana nagkapalit na lang tayo ng magulang Ako gusto ko mag-aral pero ayaw ng tatay ko. Pero ikaw, gusto kang pag-aralin, ayaw mo naman. Alam mo, kung nagkapalit tayo ng magulang,
ganito pa rin ang ending natin. Huwag kang mangarap na magbabago tayo ng kapalaran dahil lang sa nagkapalit tayo ng magulang. Birds tayo eh. Same birds with the same feather. Habang nagtatawanan ng tatlo at patuloy sa pagbibiruan, agad na napansin ni Carlo ang biglang pananahimik ni Nanay Loleng. Para itong biglang nagmamasid at sinusuri ang bawat isa sa kanila, lalo na kay Carlo. Napansin din ng binata na biglang nagbago ang kanyang mood. Nay, ba't parang bigla kayong sumeryoso? Masyado na po ba kaming maingay? May nasabi po ba kaming hindi tama o hindi nyo nagustuhan? Ay, wala naman, iho. Napapaisip lang ako. Kasi, ang mga albularyo, di ba, may kakayaan silang makita o maramdaman ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Nagmana ka ba sa tatay mo, Carlo? Naku, Nay. Huwag niyo na pong tanongin niya si Carlo. Wala pong alam yan. Kaya ayaw nga mag-aral eh. Sira ulo. Huwag mo akong malitin, no? Nay, huwag kayong magpapaniwala dyan, ha? Pero ang totoo po, wala talaga akong alam sa mga gawain ng isang albularyo. Ayaw din naman akong turuan ng tatay ko noon. Mabuti naman kung ganon, iho. Pero kung sakaling may maramdaman kang kakaiba habang nandito kayo sa baryo, sabihin mo lang, ha? Nagkatinginan ng tatlo. Tila nagtataka ngunit sinubukang huwag masyadong intindihin ang sinabi ng ginang. Nagpatuloy sila sa pagkain at biruan. Ngunit si Carlo ay hindi maiwasang isipin ang biglang pagbabago sa kilos ni Nanay Loleng. Ay sige na, kumain lang kayo, ha? Yung kwarto nyo, doon lang sa itaas yung pangatlong kwarto doon. Magpahinga muna kayo habang wala pa si Amado. Ipapatawag ko na lang kayo, ha? Kailangan ko nang lumabas para tingnan yung paghahanda. Sige po, Nanay Loleng. O sige, kayo na munang bahala rito. Pagkatapos nilang kumain, tumayo ang tatlo at nagsimulang umakyat sa hagdan upang hanapin ang kanilang silid. Habang paakyat, nagkatinginan sina Carlo, Gary at Boy nang makita ang mahabang pasilyo sa itaas na may magkakatapat na pinto. Akala ko ba pangatlong silid? 6 na pinto naman pala ang meron dito. Oo nga eh. Parang walang sinabi si Nanay Loleng na eksaktong kaliwa o kanan. Alin dito yung pangatlo? Umpisahan mong magbilang dito sa kanan sa unahan. Tanga! Paano ka nakakasiguro sa kanan dapat magbilang? Paano kung sa kaliwa o sa dulo nagsimula? Baka lahat ng pinto pwedeng maging pangatlo kapag binilang mo mula sa makakabilang dulo. Subukan na lang kaya nating silipin parehas. Yung pangatlo at yung katapat na pinto sa dulo. Ano sa tingin nyo? Naku, nakakaya naman, no? Baka mamaya, isa sa mga silid na yan may natutulog o kaya may ginagawang milagro. Tapos, bigla natin bubuksan at bigla din tayong papasok. Kapagkamalan pa tayo magnanakaw eh. E di kumatok tayo. Pati ba naman pinto po problemahin natin? Ang dami na nangyayari maghapon, no? Tama ng stress. Tapos may sasagot o kaya kakatok pabalik pero walang tao. Oh! Ibig mo sabihin, baka may multo dito, ganun ba? Di naman imposible yun, di ba? Sa ganito kalaking bahay, baka nga may multo. Akala ko ba ako ang bobo sa atin? Bakit kaya hindi na lang tayo ulit magtanong kay Nanay Loleng kung nasa ng silid na para sa atin? Ano sa palagay nyo? Ay naku, wag na. Nakakaya no. Nakakayang istorbohin pa siya. Baka abala na yun sa ginagawa niya sa labas. Napagpasya nilang maghintay muna sandali bago magdesisyon. Si Carlo biglang napatingin sa isang pinto at nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamasid sa kanila mula sa isang silid. Mga tol, parang may nararamdaman akong kakaiba dito ah. Ano naman yan, Carlo? Huwag mo nga kaming takutin. Parang bata ka naman eh. Kaya nga, gutom ka pa ba? Wild ng imagination mo eh. Hindi, seryoso. Parang hindi ko may paliwanag eh. Pero parang may nakatingin sa atin mula dyan.
Itinuro nito ang nasa gitnang hanay na pinto sa kanan. O sige, tingnan natin kung sino o anong nandyan. Para hindi ka na napapraning dyan, no? Nang hawakan nito ang siradura ng pinto, ay napaikot niya ito. Hindi nakalak ang pintuan. Uy, teka! Sa palagay niyo ba, tama itong gagawin natin na to? Papasok tayo sa kwarto na di naman tayo pinapayagan? Baka kaya, no? Ang bait pa naman ni Nanay Loling sa atin. Ano ka ba? Wala naman tayong gagawin masama eh. Sisilipin lang naman natin eh. Mas mabuti, wag mo nang ituloy yung pagbukas niyan. Masama talaga nararamdaman ko eh. Diyan sa silid na yan. Parang Carlo, chill ka lang. Bigla silang tumahimik at nakiramdam sa paligid. Maya-maya ay tuluyan na ngang sinilip ni Gary ang loob ng silid pero madilim ito. Walang ilaw, ang dilim. Boy, kapain mo yung switch ng ilaw. Aba, bakit ako? Kung na lang kaya, tapang-tapangan ka dyan eh. Nagkibit balikat ang lalaki sa sinabi ni Boy. Siya na ang gumawa. Kinapa niya ang pader malapit sa pinto at nakapa niya ang switch pero bago pa niya mabuksan yon ay isang malamig na bagay ang tila humawak sa kanyang kamay. Bigla niyang binawi ang kamay dahil sa gulat. Oh, bakit? May kuryente ka na rin ba tulad nitong si Carlo? Wala pa. Gonggong. Nagulat lang ako dun sa switch. Nang nasindihan na ang ilaw, halos sabay-sabay silang napasilip. May naririnig silang tila tunog ng nahuhulog na tubig sa timba. Tol, ano yun? Isa ka din eh. Pinagtitripan niyo ba akong dalawa ha? Huwag na nga kayo maingay. Mamaya mahuli pa tayo dito eh. May kumakalis ko sa banda ron eh. Halika, tingnan natin. wag na. Mabuti pa tara na. Ano ka ba? Daga lang yun. Masyado naman kayo mga nerbyoso. Seryoso ba kayo? Parang di naman yung tunog ng isang dagalang eh. Muling nagkaroon ng kaluskos. Mas malakas kaysa sa unang narinig ni Boy. Nagkatinginan silang tatlo at napatingin sa bahagi ng silid na natatakpan ng isang malaking kurtina. Wala naman tao dito eh. Kasi kung may tao dito kanina pa yan dapat lumabas at hinarap tayo. Sige nga, tingnan nga natin. Lumapit si Gary sa kurtina at sumilip. Sa una, hindi masyadong malinaw ang kanyang nakikita. Napansin niya na maraming bagay na nakadisplay sa loob. Tumigil ang kanyang paningin sa isang bagay na kakaiba sa silid na yon. Isang baliktad na krus na nakapako sa dingding. May mga nakita din siyang ulo ng mga hayop na pinatigas at ginawang display. Isang ulo ng baboy ramo ang kanyang kinatakutan. Bigla siyang napatras nang mapansin niyang biglang tila bumaling ang ulo nito sa kanyang kinatatayuan. Oh, bakit? Anong nakita mo sa loob? Ha? Wala. Tara na, alis na tayo dito. Ngunit imbis na umalis, tila naman nawala ang takot ni Boy. Bigla niyang hinila ang dalawa. Hinawi niya ang kurtina. Doon nga nila nakita ang mga bagay na nakakatakot. Sa gitna ng silid ay nakapako ang baliktad na krus. Bukod dito, napansin din niya ang mga kakaibang larawan na nakasabit sa dingding. Mga larawan ng hindi pamilyar na mga tao. Na parang luma at halatang hindi normal ang itsura ng mga ito. Uy, bakit ganito ang laman ng silid na to? Ano kayang klaseng kwarto to? Ewan, tara na, labas na tayo. Hindi na maganda to. Sino ba namang normal na tao ang maglalagay ng ganyan sa silid niya? Hindi ko alam, pero parang hindi na tama to. Dapat bumaba na tayo, magtanong kay Nanay Loling. Hindi na to nakakatawa, no? Nagmamadali silang umatras, pero bigla silang natigilan ng mula sa likod ng isang aparador ay nagpakita ang isang mataba at kulay itim na pusa. Nakamasid sa kanila. Oh, huwag kang mga agat ha. Lalabas na kami. Ayaw namin makasira ng araw mo. Pusa lang naman pala eh. Tara na nga, labas na tayo. Ay nako, sige, hanapin na lang natin yung pangatlong kwarto. Gusto ko ng mahiga, no? Magpahinga na tayo. Pagdating nila sa tapat ng pangatlong pinto, sinubukan nilang buksan ito ngunit sarado. Nakakainis naman to.
Wala bang tamang pinto rito? Subukan natin yung katapat. Lumipat sila sa pinto sa kabila. Nang buksan ni Gary, tumunog ang siradura at unti-unting bumukas ang pinto. Sumilip sila sa loob at tumambad sa kanila ang isang kwarto na sadyang malinis at maaliwalas. Ang kwarto ay maluwag. May sahig na gawa sa makintab na kahoy. Sa gitna nito ay may malambot na kama na may puting bedsheet at makapal na kumot. Sa bawat gilid ng kama ay may maliit na mesa na may lampshade. Sa kaliwang bahagi ng silid ay may malaking bintana na natatakpan ng manipis na kurtina na pinapasok ng mahinang liwanag ng buwan. Sa sulok naman ay may maliit na aparador at isang upuang yari sa ratan. Ang paligid ay simple ngunit halatang maayos na inaalagaan. Ito na siguro yun. Tara na sa loob. Saglit na nawala ang kanilang agam-agam nang makita ang kwartong kanilang tutulugan. Naupo sa gilid ng kama si Gary. Wow! Ang lambot ng kama! Parang pang-hotel! Anong parang hotel? Bakit? Nakapasok ka na ba sa hotel? Yabang nito. Ikaw naman, para ka namang di nanonood ng pelikula eh. Palibasa, wala kayong TV. Ganito yung napapanood ka sa TV sa kama sa hotel, no? Saka pangmayaman. Sabagay. O siya, magpahinga muna tayo. Habang inaantay yung mokong na yun. Saka para may lakas tayo mamaya. Pagdamagang inuman to, sigurado ako. Mukhang ayos naman sa silid na to. Wala akong nararamdamang kakaiba. O tara na, maiga na tayo. Si Gary ay agad na dumapa sa kama. Si Boy naman ay sumandal sa upuan sa gilid, habang si Carlo ay nahiga sa dulo ng kama. Tahimik na iniisip ang mga nangyari kanina. Ilang sandali pa ay narinig nilang naghihilik na si Gary. Pambira naman tong Gary na to. Unang pagbagsak pa lang tulog na kagad. Hayaan mo na, wag na tayo maingay. Pagod yan eh. Gisingin na lang natin kapag dumating na yung kaibigan nyo. Ay, teka nga pala. Ano bang itsura ng kaibigan nyong yun? Siguro magandang lalaki siya, no? Maganda yung nanay eh. Di nga eh. Yung taong yun, may team saka pangit. Kaya nga, nagtataka ako kanina nung nagpakilala yung nanay niya eh. Siguro, ampun lang si Amado. Talaga ba? Siguro, kailangan din nating magpahinga. Mahaba pa ang gabi mamaya. Ilang sandali pa, unti-unting nanahimik ang kanilang usapan. Pareho silang nilamon ng antok at pagod. Biglang naalimpungatan si Carlo nang marinig niya ang ugong ng isang sasakyan sa labas. Biglang tila mas nag-ingay ang mga tao pagkatapos noon. Mas lumakas ang tawanan at masayang nag-usap-usap. Bumangon siya mula sa kama at dahan-dahang tumingin sa suot nitong relo. 12:00 na ng hating gabi. Baka si Amado na yun ah. Grabe, masyado naman siyang ginabi. Siguro, di natuloy yung inuman nito. Gigisingin sana niya ang dalawang kasama pero hindi na niya itinuloy nang makitang kasarapan ng tulog ng mga ito. Lumapit siya sa bintana at sinilip ang labas. Ang mga tao'y tila mas lalong dumami. Parang walang kapaguran ng mga ito. Nagtatawanan habang nag-aayos ng mga mesa at nagluluto ng pagkain. Napansin niya din ang ilang kalalakihan na nagbubuhat pa ng mga karagdagang lamesa na ginagamit nila sa pagtadtad ng karne. Grabe, ang dami nilang niluluto. Parang walang kapaguran ng mga ito ah. Parang walang katapusan ng paghahanda nila. Biglang naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang may marinig siyang kaluskos mula sa labas ng kanilang pintuan. May napansin siyang anino sa ibaba ng pinto. Lumapit siya doon ng dahan-dahan. May narinig siyang tila humihinga ng malakas. Nanatili ng ilang sandali ang ganoong eksena. Nakiramdam lang si Carlo kung kakatok ba ito o hindi. Pero walang kumatok. Nawala na din ang anino sa labas ng pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Wala siyang nakita, ngunit naramdaman niya ang kakaibang lamig na bumalot sa kanya.
Pagkasarado niya ng pinto, nilapitan niya si Gary para gisingin. Tol, gising. Parang dumating na yung kaibigan yung si Amado. Oh. May narinig ako humintong sasakyan sa labas eh. Nagmulat ng kanyang mata si Gary pero hindi para bumangon kundi para magreklamo. Ano ba naman, Carlo? Naantok pa ako eh. Huwag nga maingay. Nagugutom na ako. Baka pwede namang humingi tayo ng makakain sa ibaba. Ikaw na lang. Antok pa nga ako eh. Hindi siya pinansin ng dalawa, kaya tumuloy na siya pababa kahit mag-isa. Saktong pagbaba niya ng hagdanan ay may narinig siyang nag-uusap sa labas malapit sa pinto. Nakasarado yon, kaya hindi napansin ng kanyang paglapit. Kumusta mga bisita natin? Ayos naman sila. Pinakit ko na muna sa itaas. Inakain niyo na ba sila? Ang sabi nila, hihintayin nila yung Amado. Mga utu-utu talaga. Teka, hindi ba sila nagduda? Sigurado ka bang wala silang napapansin kakaiba? Wala. Mukhang kampante pa rin sila. Pero dapat magmadali na tayo. Baka kung ano pa ang mangyari. Lalo na yung isa. Parang may alam siya. Nararamdaman ko. Napasinghap si Carlos sa kanyang narinig. Ang kabog ng kanyang dibdib ay parang tambol na sa lakas. Alam niya sa pagkakataong yun na meron silang malaking problema. Hindi pwedeng magkaroon ng aberya. Naintindihan mo ba? Ang huling bisita natin, halos masira ang plano dahil naging pabaya kayo. Ayoko mangyari ulit yon. Oo, ako niyang bahala. Tulad pa rin ng dati ha. Pamaya-maya lang, ipapanda ko na yung tubig na pakukuluan para makatay na natin at mapagsaluang bukas ng umaga. Mabuti na lang at madaling kausap ang mga kasamahan natin dito. Sumusunod sila sa patakaran natin na kapag may mga naliligaw na tao dito sa atin, sabihin na dito sa bahay natin nakatira. Sadya ko silang niligaw, ate. Mga bastos sa kalsada yan, ate. Sukat ba namang angasan ako sa daan? Mga kamote naman sila sa pagmamaneho ng mga bulok nilang motor. Nako, kung hindi ko lang napigilan ng sarili ko kanina, baka dinuro ko na sila ng truck na dala ko eh. Pero naisip ko na iligaw na lang sila at papuntahin dito. Yung mga batang yon, pare-pareha silang mga pasaway sa kanilang pamilya. Sigurado kung wala tayong magiging problema sa mga yan. Mga ganyan na kailangan natin. Yung tipong hindi nahahanapin ng mga magulang. Kaso, yung isa ang problema natin. Sino dun? Yung Carlo. Yung isa. Kakaiba siya. Alam mo bang napaso ako nang hawakan ko siya? Napaso ka? Patingin nga. Heto, napaltos nga kaagad eh. Sabi nila, albularyo daw ang tatay. Baka may dalang agimat. Mahihirapan tayo doon. Nabigla si Carlos sa narinig niyang pagbanggit ng kanyang pangalan. Nakapa niya ang ipinasuot na kwintas ng kanyang ama sa kanya. Nagmamadali niyang sinubukan na umangat sa silid ng mga kasama pero aksidente niyang natapakan ang isang kalat sa sahig. Ano yon? May tao ba? Napatigil si Carlo. Halos hindi makahinga. Pero bago pa man bumukas ang pinto, mabilis na din siyang nakabawi at umakyat ng mabilis. Pagbalik sa kwarto, agad niyang nilak ang pinto. Tiningnan niya si Gary at Boy na parehong himbing pa rin. Diyos ko, ano itong pinasok namin? Anong nangyayari? Biglang nanlamig si Carlo nang marinig ang siradura ng pintuan na tila dahan-dahang iniikot mula sa labas. Tumigil ang mundo niya sa bawat pag-ikot nito. Sa sobrang takot, mabilis na inayos ni Carlo ang sarili at nagkunwaring tulog. Pilit na pinapakalma ang mabilis niyang paghinga. Humiga siya sa tabi ni Gary. Isiniksik ang sarili sa gilid ng kama at ipinikit ang mga mata. Muli niyang narinig ang marahas na pag-ikot ng siradura ng pintuan, kasabay ng malalakas na pagkatok. Maya-maya pa'y narinig ni Carlo ang pag-ikas ng siradura at ang pag-ingit ng pinto habang dahan-dahan bumukas ito. Pilit niyang pinanatili ang kanyang mga mata na nakapikit, ngunit
ramdam niya ang bawat galaw sa paligid. Dinig niya ang mabagal at mabigat na yabag na unti-unting lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Tumigil ang yabag. Ramdam ni Carlo ang presensya ng taong nakatayo sa kanyang harapan at ang mainit nitong mga titig. Gising ka ba? Hindi siya sumagot. Mga bata, dumating na yung kaibigan nyo. Sigurado kung gutom na kayo. Tara na, bumaba na kayo. Narinig ni Carlo na naalimpungatan na si Boy at ito ang unang tumayo at sumagot sa paanyaya ng ginang. Sige po, Nanay Loling. Sandali lang po't bababa na kami. Sige, hihintayin ko na kayo sa ibaba, ha? Lumabas na ng silid ang babae. Pagbangon ni Boy, agad niyang tinapik si Gary. Tol, gising. Dumating na daw si Amado. Tara na, baka may pagkain na rin sa baba. Ano ba naman, boy? Sarap na sarap ang tulog ko eh. Sige na, una na kayo, susunod ako. Uy, bumangon ka na dyan. Magiinuman pa tayo eh. Langya naman oh. Yun nga ang pinunta natin dito eh. Tapos tutulugan mo lang. Bago na, uy! Narinig ni Carlo ang kanilang usapan, pero nanatili siyang nakahiga. Kunwari natutulog pa rin. Carlo, tara na. Gutom na ako eh oh. Ito pa naman laging nauna kapag may pagkain. Nang masiguro na wala na ang ginang sa loob ng kanilang silid, bumangon siya at muli niyang isinarado ang kanilang pinto. Uy, makinig kayong dalawa. Kailangan nating umalis dito. Walang nakatirang amado sa bahay na to. Ha? Ano? Ano na naman yung sinasabi mo? Nananaginip ka ba yata eh? Hindi ako nananaginip. Bumaba na ako kanina at nahuli ko silang nag-uusap. Nabusesan ko yung lalaki, yung truck driver. Siya, totoong niligaw niya tayo dito. At bakit naman niya gagawin yun? Anong dahilan? Hindi pa ako sigurado pero may narinig ako kanina na parang sinasabi nila na tayo ang pandagdag nila. Tayo ang handa para sa pista. Ha? Naluloko ka na ba? Totoo nga sinasabi ko. Maniwala ka. Wala silang ipapakitang amado sa atin dito. Wala. Klaseng tao sila. Bakit naman nila tayo gagawing handa? Hindi ako sigurado pero alam ko. Narinig ko rin kanina na sinabi ni Nanay Loleng na napaso siya nang hawakan niya ako. Ito, tingnan mo. Suot ko yung kwintas ng tatay ko. Agimat to at proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Teka, Carlo. Seryoso ka ba? Kung totoo yung sinasabi mo, paano tayo makakalis dito? Hindi ko alam pero kailangan natin makaalis dito bago pa nila maisakatuparan ng plano nila. Hindi ko pa alam kung anong klaseng nilalang sila eh. Pero malino na hindi sila normal na tao. Si Gary, anong gagawin natin sa kanya? Tulog na tulog pa rin yung loko eh oh. Gisingin na natin siya. Uy, Gary, gumising ka na pre. Ngunit hindi nagigising ang kanilang kaibigan, maski anong gawin nila. Natigilan sila nang may marinig na malalakas na tawanan sa labas. Kasabay noon ay ang pag-igik na huni ng baboy. Nang silipin ito ni Boy, nakita niya na iniinom ng mga taong matador ang sariwang dugo ng kinatay nilang hayop. Mga aswang yata sila pre. Umiinom sila ng dugo eh oh. Wala na tayong oras. Boy, gising mo na si Gary. Anak nang, ayaw kang magising ng hayop na to eh. Tol, ano ba Gary? Umangon ka na dyan, hayop ka. Mamamatay na tayo. Tulog ka pa rin dyan. Biglang tumunog ulit ang seradura ng kanilang pinto. Bumaba na kayo. Iniintay na kayo ni Amado sa labas. Opo, bababa na po kami. Nagbibihis lang po. Walang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod kay Aling Loleng. Naiwan si Gary sa loob ng silid. Paglabas nila, nakita nilang nakahanda na ang mga masasarap na putahe sa mesa. Ngunit nagkatinginan ng dalawa. Pareha silang tila na wala ng gana. Pinaupo sila sa tabi ng ilang kabataan. Dahil ayon sa mga tao naroon, magkakaroon ng isang palabas.
Maya-maya ay lumabas na ang mga babae at lalaki na sumasayaw sa ginawa nilang bulwagan. May mga katutubong instrumento din sila na siyang ginagamit nila sa tugtog. Magagaling ang mga sumasayaw, pero hindi yun ma-enjoy ng dalawa dahil abala sila sa pag-iisip kung papaano makakatakas sa lugar na yon. Habang nagbubulungan sina Carlo at Boy, biglang umingay ang bulwagan. Nawala ang mga mananayaw sa gitna at pumasok ang isang lalaking nakilala nila. Ang truck driver na nakaaway nila sa daan. Sa gitna ng bulwagan, hawak ng taong yun ang isang malaking usa at may hawak siyang isang mahabang espada. Ang usay ipinatong pahalang sa isang lamesa. Hinawakan ng dalawang lalaki habang tila naghahanda para sa isang ritual. Hindi makapaniwala si Carlo at Boy nang makita nilang biglang lumapit ang lalaki. Itinaas ang espada at walang pag-aalinlangang tinagpas ang ulo ng usa. Sigawan sa tuwa ang mga tao. Kasabay ng pagbagsak ng ulo ng usa, bumulwak ang dugo mula sa katawan nito. At habang nangingisay ang katawan ay nakita nilang lumapit ang mga mananayaw at sinahod ang dugo. Ininom itong sariwa. Gulat na gulat si Carlo. Munti ka na siyang mapasigaw. Ngunit bago niya magawa yon, biglang nagsalita ang isang taga roon. Bawal daw ang anumang klase ng ingay habang isinasagawa ang ritual. Napalunok si Carlo. Pilit na pigil ang kaba at pagkahilo sa nakikita. Sa gitna ng ritual, dinukot ng lalaki ang mga laman loob ng usa at isa-isa itong inilabas. Ang mga tao sa bulwagan ay pumila. Isa-isa nilang kinagat ang laman loob ng usa. Hindi kinaya ni Carlo ang eksena. Naramdaman niyang bumaliktad ang sikmura niya at hindi na niya yon napigilan. Nagsuka siya sa sahig. Napansin niyang unti-unti nang lumilingon ng lahat sa direksyon nila. Tumigil ang lahat ng kilos sa bulwagan. Walang salita, walang ingay. Ngunit ang bigat ng mga titig na nakatuon kay Carlo ay tila mga kutsilyong tumatama sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, napansin niya yung truck driver na dahan-dahang ngumisi. Isang kakaibang ngiti na parabang nagbabanta. Nabigla silang parehas ni Boy nang mapansin na ang mga tao. Unti-unting nagbago ang kanilang mga anyo. Ang kanilang balat, nabalot ng kakaibang pagkulubot ang pangingitim. Ang kanilang mga mukha, bahagyang humaba, ganun din tumubo ang kanilang mga pangil. Para silang mga hayop na gutom. Mabilis na tumayo ang dalawa at tumakbo. Hinanap nila ang kanilang motor pero nakita nila itong sira-sira na sa tabi ng kalsada at mukhang hindi na mapapakinabangan. Huwag na kayong tumakas! Maabutan pa rin namin kayo! Huwag kayong mag-alala. Hindi naman masakit yung gagawin namin sa inyo. Hindi, huwag kayong lalapit. Ano ngayon? Akala ko ba matatapang kayo? Napakaangas nyo kanina, di ba? Asan ngayon ang tapang nyo? Magiging handa na lang namin kayo sa pista. Hindi kami papayag. Diyos ko, Carlo, anong gagawin natin? Ayaw ko pa mamatay. Anong gagawin natin? Huwag ka mataranta. Kailangan natin mag-isip na mabuti. Ano ang gagawin natin? Ano pa, Eddie? Takbo mo! Habulin niyo! Huwag niyo nga hayaang makatakas ang dalawang yan! Ako niyang bahala sa kanila. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo. Ngunit sa kasawiang palad, biglang nadapa si Boy. Kunin siya! Hindi, ayoko. Carlo, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Dalian mo, tumayo ka dyan, bilis! Hindi ko na kaya, Carlo. Hindi ko kaya. Aray, napilayan ng pa ako. Mabilis na sumugod ang mga aswang. Hawak na nila si Boy, na nanginginig sa takot. Carlo, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Ngunit hindi na magawang lumapit pa ni Carlo dahil napapaikutan na ng mga aswang ang kanyang kabarkada. Isang aswang ang nakalapit sa kanya mula sa likod pero nang hawakan siya nito, bigla itong tila napaso.
Protektado siya. Ang kwintas, hindi natin siya mahawakan. Biglang narinig niya ang malakas na hiyaw ni Boy, pero hinahatak na siya palayo ng mga aswang. Carlo, huwag mo akong iwan! Tulungan mo ako! Boy, patawarin mo ako! Huwag! Para mo nagawa! Huwag mo akong iwan! Tulungan mo ako! Masakit man sa kanya pero nagdesisyon siyang iwan na lang ang kanyang kaibigan dahil alam niya na wala siyang magagawa para dito. Tumakbo siya na mabilis, palayo. At habang ginagawa yon, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga pangaral ng kanyang ama. Naalala niya ang huling sinabi nito na kailangan niyang umuwi ng buo. Ngunit sa pagkakataong yon, unti-unti na siyang nawala ng pag-asa. Dahil sa isang pagkakamali at pagsuway, baka hindi na makauwi maski kalahati ng kanyang katawan. Patawad po, Tay. Patawarin niyo kami. Umiiyak siya ng umiiyak habang tumatakbo. Masakit para sa kanya ang isiping kapag may nangyari sa kanilang masama, walang makakaalam kung anong trahedya ang kanilang sasapitin. Hindi ako pwedeng sumuko. Para sa tatay ko. Para sa pamilya ko. Kailangan ko lumaban. Kailangan ko makaligtas. Uuwi ako. Uuwi ako. Nang bahagya siyang makalayo, wala na siyang narinig na sumusunod. Pero labis ang takot na naramdaman niya nang marinig ang malalakas na alulong ng aso kung saan siya nanggaling. Napapikit siya at napausal ng paghingi ng tawad sa dalawa niyang kaibigan. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa nakarating siya sa isang baryo. Nakita niya sa bungad ang pangalan ng baryo, San Vicente. Doon pa lang nawala na siya ng malay. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, napansin niyang nakaiga siya sa papag at nasa tabi niya ang isang lalaki na halos kay dadlang nila. Sino ka? Nasaan ako? Ako si Amado. Ikaw, sino ka? Amado? Ikaw yung kaibigan ni na Gary at Boy? Kilala ko nga sila at kaibigan. Bakit? Kasama mo ba sila? Nasaan sila? Napayak si Carlos sa narinig. Ang kanyang dibdib ay parang piniga. Natagpuan niya ang tunay na Amado at ang totoong pista na dapat nilang dinayo. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang maling pagtitiwala, naging kapalit noon ang buhay ng dalawa niyang kaibigan. Pagkatapos ng nakakatakot na karanasan, nagboluntaryo si Amado na ihatid si Carlo pauwi. Pagdating nila, kagad silang sinalubong ng mga magulang ni Carlo. Oh, anong nangyari sa iyo, anak? Tay, sina Boy at Gary, wala na sila. Pinatay na sila. Napayak sa labis na pag-aalala ang kanyang ama nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Bagamat wala siyang direktang kasalanan, nagpasya si Carlo na samahan ng mga pulis pabalik sa lugar. Pagdating nila, laking gulat ng lahat. Wala ng pista o mga tao. Sa halip, natagpuan nila ang abandonadong baryo at ang mga bangkay ni na Boy at Gary na lasog-lasog na at halos hindi na makilala. Simula noon, nagbago na si Carlo. Iniwasan niya ang paggagala at naging mas responsable. Nagtrabaho bilang tricycle driver upang matulungan ng kanyang pamilya. Tuwing may nag-aanyaya sa kanya na dumalo sa pista sa ibang baryo, agad niya itong tinatanggihan. Ang karanasan niya ay naging isang bangungot na hinding-hindi niya malilimutan. Mga kabangers, Kabanong Puli, also known as Lolo Pael. Nako, medyo tragic yung ating kwento ngayong araw na to, no? Nakakalungkot kasi yan talaga, pag matigas ang ulo, ganyan ang nangyayari. Kaya dapat talaga huwag matigas ang ulo ng mga kabataan ngayon, no? Kung sino man, kahit matanda ka, kailangan maging masunurin, huwag pasaway. At muli mga kabangers, ako po'y magre-request sa inyo na sana po ay i-follow nyo po yung ating Facebook page na ang title ay Kabanong TV.
So magpo-post rin po kami doon ng mga story. Magaganda po yung mga story natin doon. Kaya panoorin nyo po. Then, again, siyempre mag-comment po kayo. Tapos mag-like. And kung pwede po, mag-share na rin po kayo ng mga post natin doon. So aasahan ko po yun. Maraming salamat. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang